ibig sabihin, kumbaga ang pinupunto lang dito is that hindi siya part ng official entourage, nandun lang siya out of respect, wala akong kinalaman sa kanya, ganyan-ganyan. Yung mga ganun. Pero yung, ang ano kasi, ang statement kasi ni Auntie Claire na, hindi siya part ng entourage, so hindi siya part ng entourage, so what? Kasama niyo pa rin naman. Diba? And that goes to show na talagang kahit sino, well, na humarang sa kanila, kakampi man nila o hindi, talagang ilalaglag talaga nila. Iiwanan nila sa ere. Kahit Correct. nasang kaday, kahit napakataas ng lugar natin, itatapon talaga kita, wag lang kaming mapahama. That goes to show how selfish this government is. Lalo-lalo na yan si Lisa. Sinasabi talaga nila, everything has to go through Lisa Marcos. Kaya nga yun, the fact na may ganun tayong klaseng gobyerno, hindi na normal yun eh. Tapos meron tayong isang first lady na nagpupunta na ang lakas-lakas. Iba tingnan mo, iba kasi talaga nadadala ng cocker siya eh. Tingnan mo ang lakas ng loob kahit sa ibang lugar. Lakas ng ng apog, no. Ang kapal-kapal ng apog ng Marcos na to. Hindi marunong mahiya. So, ang isa bang dito yung yung bike or meeting nila kay Trump, ay ito yung parang nabasa ko somewhere. I think feeling ko lang to, parang hindi ito matuloy. Pag nalaman niya yung drug yung cooking gate nila diyan. I think ang masama pa diyan kung halimbawa lang ito yung kasi si Trump is walang pakialam yan si Trump pag magsalita yan sa gusto niya maski in front of international yung mga media. Pag nagsalita yan, halimbawa kung payagan magkipakita bycam, nandoon sila sa sa Malacanang, sa White House, nandoon sila in front of the international media. Tatanungin talaga yan ni Donald Trump. Totoo ba yung nandoon yung asawa mo? Yun yung feeling ko lang, yung gut feeling ko lang. Tatanungin yun sila, mapapahiya sa international Ganon yan si Donald Trump. Yun lang yung yung thinking ko na kung mangyari man na mag-meeting sila. Pero ako, malaki ang posibilidad ko diyan na pag malaman nila na ganun si Donald Trump, or kausapin nila, wag niyo na lang isama, hindi papayag si Donald Trump na hindi pag-usapan yung cooking gate. Maniwala ka sa akin. Yun yung ko lang anyway, hindi maniwala, ibig sabihin, yun lang yung feeling ko. But anyway, Joey, thank you very much. Marapit na sa puntahan ko. Okay. Thank you, Karma. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Ayan. Okay, hello. Hello, Ezekiel. Hi, Miss Joey. Good morning. Ayan, Nakakit din. Kamusta po? I just wanna say, kasi kanina pinanonood ko yung yung tong press ko ni Auntie Claire. Ay naku, alam mo, parang abdo na ang isusuka mo sa sobrang kaputahan nito ni Auntie Claire. Parang, alam mo yung outright lying, na parang nagagawa niyang ngumiti. Nakikipagbiruan pa siya sa mga press members. Sa performance may showmanship talaga siya. Alam mo, totoo ka doon kanina when you point that out, na parang napansin niyo, parang si Bakla parang nagre-rehearsal pa to, no? Kasi talagang, alam mo yun, walang substance, walang laman. Talagang puro kaputahan ng laman nito ni Auntie Claire. Kasi parang, alam mo yun, yung parang ang lakas ng loob niyang magsinungaling na parang, para naman ang bobong-bobong, ang tanga-tanga naman ng mga tingin nyo sa mga Pilipino para isipin na hindi namin iisipin totoo itong mga nangyayaring to. Parang, ano ba, nakakahiya naman sa'yo. Alam mo yun, parang, tapos ang lakas-lakas pa ng, at saka bakit lagi ang response? Laging agad, laging defensive. Bakit ang i-refer mo agad ng mga tao bilang, mga obstructionists, mga tinawag sa ating mga Pinoy, tawag pa sa atin, putang Auntie Claire na to. Kung ano tinatawag sa atin, masama bang i-call out kayo? Sama-sama bang i-call out kayo? Basahin ko yung maganda yung ni Crisette. Sabi ni Crisette, kung ako, you know what, I love that. I love that, oo. Diba, maganda yung ni Crisette. Yes. Para makita nilang lahat. Sabi ni Crisette, kung siya raw yung press secretary, ito daw yung magiging statement. Which I agree, perfect. Perfect dito si Crisette. Perfect, yes. Perfect siya dito. Perfect ang kanyang statement. Minsan magseryoso yan, pero ang ganda ng sinabi, Oo. Sabi ni Crisette, eto, the President and the First Lady are deeply saddened by the recently released official findings of the LA coroner on the passing of Mr. Paulo Tantoco, whom the first couple consider a very dear friend. Diba? Close naman talaga nila eh. Kasi si Dina Tantoco Arroyo, allegedly, best friend daw yan ni Bianca Sobel. Na parang
parang chief of staff yata nito ni Lisa Marcos. Very So, close people. at ano to, magbabarkada tong mga to. Si Bianca, best friend niya, BFF niya, si Dina. So, kumbaga, talagang ano to, talagang they belong to the circle. Ganyan. Ayan. The Yeah. First Lady would like to sincerely apologize that she cannot address the issue as the case remains open and matters still pending investigation to avoid any legal and diplomatic conflicts. Perfect! Diba? Ayaw mo Yeah. makialam, hayaan mo na lang sila. Kung meron kang hinihilot dyan or kung meron kang ginagawa dyan na kakaiba, manahimik ka na lang muna, huwag ka na lang magsalita, diba? May humility. Na Oo. hindi ka masyadong hubris at ang yabang-yabang mo, di ba? And even if you're really doing something, some underhanded machination dyan, tahimik ka lang, wag ka nang mayabang, di ba? Kung meron kang binabraso dyan na pailalim, gawin mo na lang ng pailalim, wag ka na lang maingay. Ayun, hindi obstructionist. They Kasi would like nga, to- Miss Joey, if I may just say, no, alam mo, sabi nga nila, di ba, the speaker is as good as his source, di ba? Parang girl, wala naman, garbage in, garbage out nga eh. Kaya nga ganyan magsalita si Claire kasi alam mo this would be an opportunity for the palace to be magnanimous. Alam mo yon, to show some humility and at the same time acknowledgement na hindi lang sarili nila ang iniisip nila din nila yung taong bayan. Kasi alam mo sa sinabi ni Auntie Claire kanina, asan ang taong bayan doon? Puro sarili lang nila iniisip nila. Kunti nga ate, sorry po. Totoo. Ayun. Sabi niya, ni Kifi, they would like to assure Filipinos, however, that the matter will be dealt fairly and legally and with full cooperation with authorities. See, this really, it shows respect to the law, to the rule of law. It shows being, that while you are a person in power, you are humble enough to admit that you are covered by rules. Yes. Diba? While the deceased was the husband of the palace deputy social secretary who attended the event as part of her work, he was not part of the official entourage and is not part of the government. So the family would like to request some privacy at this very difficult time. Alam mo, sobrang jackpot yung pagkaka-phrase dito ni Crisette. Oo nga, ginamit niya ng powers, no? Diba? Yung pagkakasabi ni mahiya naman po tayo sa pamilya. Gawin po natin itong ganyan, mahiya naman po kayo, damay, private matter. Diba, napaka-palingkera nung statement ni... Tsaka napaka-defensive. Oo, napaka-defensive. Ayan. Pagkakasabi ni Crisette, while the deceased was the husband of the palace deputy social secretary, there is an acknowledgement of fact, diba? Who attended the event as part of her work, he was not part of the official entourage, is not part of the government. So the family would like to request some privacy at this very difficult time. So, ibig sabihin, kumbaga, ang pinupunto lang dito is that hindi siya part ng official entourage, nandun lang siya out of respect, wala akong kinalaman sa kanya, ganyan. Yung mga ganyan. Pero yung, ang statement ni Auntie Claire na, hindi siya part ng entourage, so hindi siya part ng entourage, so what? Kasama niyo pa rin naman. Diba? And that goes to show na talagang kahit sino, na humarang sa kanila, kakampi man nila o hindi, talagang ilalaglag talaga nila. Iiwanan nila sa ere. Kahit nasang kaday, kahit napakataas ng lugar natin, itatapon talaga kita, wag lang kaming mapahama. That goes to show how selfish this good government is. Lalo na yan si Lisa. Correct. We would like to, however, to correct some issues being discussed. The First Lady would like to officially and vehemently deny that she was in the company of the deceased at the time of his passing. The palace has already requested the LAPD for an official copy of the police report, and we will share it through official channels as soon as possible. Thank you. Perfect! Pasok sa banga, di ba? Ano ba Pasok sa banga! Ito si Alvin Mendoza na comment. Bakla, ayaw mo pala dito, pero ba't nakikinig ka? Binibigyan mo na ng pagkakakitaan tong pinakikinggan mo. Lumayas ka dito, pangit. Sus, walang kwentang vlog pinag-uusapan nyo, pero di nyo naman maggawa ng aksyon. Suporta sa authentic video na statement ni Cathy. Yan, important. Ayaw nyo. Wow, talaga important. Di nga mailabas ni Cathy Binag. Tigil-tigil. Kaya nga. Alam mo, yun nga, beside my point, Miss Joey. Alam mo, sa totoo lang, ako, I just wanna i-acknowledge lang itong isip na Alvin na to. Alam mo ikaw, Alvin, yung pinakikinggan mo kasi si Maharlika, magaling lang naman silang mangutyahan ng kalaban eh. Yung tulad niya nung mga nakaraang araw, I was trying to, kasi I'm trying to make sense with what they're trying to say, no? Kasi baka mamaya may mapulot din ako dito sa mga to. Wala naman silang ginawa kapag galit nila. Yung, ang gagawin nila, yung kukuyugin kanila. Tapos kapag kinuyog ka nila, magpo-post sila ng mga video doon, ng mga mukha, yung mga screenshot ng mukha, pagtatawanan lang nila. And that is something na dapat hindi nila ginagawa kasi akala ko ba pare-parehas tayo ng cost dito?
Paano kayo seseryosohin ng mga kalaban natin kung kayo ginagawa nyo sa amin yan? Para kasi Diba? kayong tanga, hindi kayo yung parang tanga Alvin Ikaw ang Mendoza. tanga. Ikaw ang Oo. tanga. The joke's on you. Ba't nandito ka? Stupid ah. Alam mo, wala akong patience sa mga katulad mo kasi ibubita ka eh. Ba't nandito Totoo. ka? Ayaw mo naman pala. Hindi nga namin topic si Kate Binagit, tapos pinapasok nyo pa. Parang gusto nyo talagang masaktan yung damdamin nyo. Exactly. Wala naman akong paki dun. Tawag kayo ng tawag ng alputera, kayo may mga background ng pagka-alput. Correct. Sagutin nga ninyo, ano ba ang naging trabaho niya ever since naging capable siya magtrabaho? Sige nga. Mga putan to, mahilig umeksena. Akala ko Correct. tapos yan, ang gagawin pa niyan, alam mo tama ka Miss Joey eh. Ang ginagawa nito ni Maharlika, sinusuportahan niya yung mga maliliit. Tapos ginagawa niyang minion. Ginagawa niyang Tapos yung minion. mga to, yung mga minion na to, ang lakas ang loob magsalita ng kung ano-ano. Na, kasi, alam mo yun, akala niya, babakapan sila, uy, mga tanga. Ngayon lang yan kasi may pakinabang kayo. The same way na baka mamay. Alam mo, sa totoo lang, nag-iisip din talaga ako bakit niya iniwan si BBM eh. Totoo lang. Iniisip ko baka talagang hindi talaga siya nakuha or whatever, hindi natin alam. Pero Jealousy with TP. Kasi ang kinampihan ni Lisa, tsaka ni Bongbong, si TP, hindi siya. exactly. Kasi alam mo, wala naman kasing laman, Miss Joey. Alam mo yung ginagawa lang kasi niya talaga, nanghihiya lang talaga siya. Hinihiya lang talaga niya yung mga kalaban Eh si niya. TP may utak. May Yes. mahihika si Lisa tsaka si Bongbong kay TP. May Eh siya, wala pakinabang. talaga. Oo, ano lang talaga siya. Yung noisy lang talaga si ano. Tapos ang lakas-lakas ng loob mag-call out ng mga solicitation. Excuse me, tinanong nga kayo para i-prove ninyo eh. Halatang, alam mo, habang sinasabi ni Maharlika yan, ang ginagawa ni Maharlika at saka ng mga kasama niya, para mga naka-backup, magkamali ng konti si Maharlika, nakabantay kami, kakampihan namin. Walang laman. Kung ako sa inyo, wag na lang kayo makinig dito. Ikaw, Alvin, para kang tanga. Hindi ka ba nahihiya? Wala ako sinusuportahan, sabi ni Alvin. Tanga, sinusuportahan mo si Kate Binag. Correct. Stupid. Anyway, yun lang yung gusto kong banggitin, no? Parang, Miss Joey, parang we should take this seriously. Kasi alam mo yun, kaya ang lakas-lakas ng loob ng mga yan. Kasi pakiramdam nila, kaya nilang lagpasan lahat eh. Kaya nilang takbuhan lahat kasi nagawa nga nilang ipahuli si PRRD eh. Ano ba to? Ano lang to? Wala lang to. At kapag tayo, hindi natin ginawa yung part natin to call them out properly this time, my goodness, marami pang mangyayaring katulad yan. Lahat ng kasinungalingan nila mangyayari. Gagawin nila lahat yan. Kasi, alam mo yun, kasi kung susundin natin yung way ni Maharlika na mura-murahin natin, whatever, okay yan, nag-uusap-usap tayo dito. Pero when we call out real issues, pero walang direksyon eh, no? Walang direksyon. Naididikit natin sa mga issues tulad ng budget, whatever, we should call them out properly. Para hindi tayo nagmumukhang katulad ni Alvin Mendoza na tatanga-tanga na nakikinig pa rin dito. Bubita ka. Oo. Di ka ba nahihiya? Ganyan ka ba? Dapat nahihiya ka dyan. Kasi the way you project yourself is the way your parents raised you. Siguro ganyan kayo ka-epa sa pamilya niyo. Nakakapanggil. Iinit dugo ko sa'yo, ha? Charot lang. Anyway, yun lang. Naano lang ako na medyo napipikon lang ako doon sa napanood ko kanina kay Claire. Kasi, Auntie Claire, talaga ba, Auntie Claire? Alam mo yun, Miss Joey, parang sabi ko, grabe naman itong baklang to. Para namang, ang tanga-tanga naman ang tingin sa amin. Parang, ano ba? Ikaw lang ba ang marunong kumain ng kanin? Marunong din kami kumain ng kanin. Dapat kapag bakla ka, huwag ka nang babakla ng bakla. Di ba? Baka mas magaling pa kami mambakla sa'yo. Anyway, yun lang. I'm very happy na, na nagkakaroon tayo ng chance to talk about these issues. No? Na para na na-hear natin yung mga side natin. Kasi talagang nakakapikon talaga. Parang, ano ba mangyayari sa bansang to na meron tayong first lady na nagpupunta sa Estados Unidos at kasi di ba ang elephant in the room is that Lisa Marcos is the one controlling the government. Exactly. Amy Marcos said, di ba? Amy Marcos said that the government is being run by Lisa and Martin Romualdez, na sila yung talagang influential. Sila talaga yung influential. Of course, syempre, structurally, it's still Bongbong. Tanga na siya, yung binoto natin eh, di ba? Pero, talagang kahit naman talaga yung marami akong nakakausap ng mga businessmen, marami akong nakakausap ng mga construction company, ganyan. Sinasabi talaga nila, everything has to go through Lisa Marcos. Kaya nga yung the fact na may ganun tayong klaseng gobyerno, hindi na normal yun eh. Tapos meron tayong isang first lady na nagpupunta na ang lakas-lakas. Iba tingnan mo, iba kasi talaga nadadala ng cocker siya eh. Tingnan mo ang lakas ng loob kahit sa ibang lugar. Lakas ng ng apog, no? Ang kapal-kapal ng apog ng Marcos na to. Hindi marunong mahiya. Tsaka yung mga kasama niya, kasi pare-pares yan eh. Circle nila.
Tsaka parang alam mo 'no, Miss Joey, parang ang dating sa akin na parang, "Girl, okay lang kahit magkaroon kami ng issue. Tabunan lang namin 'yan, eh." Parang wala naman kaming pakialam sa mga maralitang Pilipino. Alam mo 'yun, parang kung iisipin mo ng medyo na seseryosohin mo, parang, "Grabe naman 'to." Parang diri-diri alam mo 'yun, parang 'yun nga, parang tangang-tanga na ang tingin sa'tin. Parang akala nila hindi na tayo marunong mag-isip. Oo. Tapos meron pang katulad nito ni Claire Castro na alam mo sa totoo lang, hindi ko ma-decipher kung gusto ko ba si Claire Castro o hindi, eh. Kasi gusto ko siyang nandiyan para talagang masira 'tong image ni ano, eh, ni BBM. Pero Oo. Sino kausap dito ni Prosperity Management? Mga bobo kayo, mga Duterte kulto, puro fake news. Una sinabi nyo na-detain. Wala kaming na-mention ever na na-detain si Lisa Marcos. Maling live ka po, hindi po dito yon. wrong casting direct. Hindi ka dito sa ano Wrong na casting direct. Mali Punta yan, ka sa mali ibang yan. live. Wala, Oo. hindi nga namin alam yan. Nandun pa lang kami sa pagtatanong na anong proseso ang pinagdaanan ni Lisa Marcos. Si bakla baka may ano, uy bakla baka ikaw, hi ka ha. Pababa mo Oo. muna yan. Mukhang ang amats mo ang taas. Oo, mali ka ng live na pinuntahan. Mali ka Wrong ng casting, wrong casting. Mali yan, mali yan. Mali ka ng pinuntahang shooting, hindi dito. Oo. Hindi Alam po mo, dito. Ayan. Kayong mga basher, talinuhan nyo naman. Kaya hanggang ngayon si TP pa rin ang pinakamagaling sa inyo. Kasi hanggang ngayon, ang Oo. bobo ninyo. Sobrang bobo talaga nito mga to, grabe. Mm. Wrong casting. Iniisip ko din, wala naman sinasabi yung detain dito kanina. Hindi ano, Ayan. hindi ditong live yon, sa ibang live yon. Ayan. Anyway, Miss Joey, I just meron lang ako isang question. Anong plano natin kay ano? Ano ang plano mo kay Cathy? Binag na, alam mo, pinakikinggan ko yung live nila na nakaraan na super shots fired. Walang ginawa kundi talagang ang accusation eh kapag nahuhuli daw kayo, ang ginagawa daw ninyo is you tend to villainize the people, which is sila naman ginagawa nila yon. Anong plano natin, Miss Joey? Wala, di ba sabi niya magkakaso daw siya, di magkita kami sa korte. Are you planning to file case against her? Kasi Ay, sabi ko, yung mga sinasabi Hindi nila, naman ako binabanggit ni Cathy, hindi naman niya ako binabanggit. Pero ang kakasuhan, si Edwin Hamora, si Maui at saka si 167. si Eddie Namora, si baklang dinosaur, alam mo yung Oo. baklang yan, parang yung galit niya sa'yo, parang inapi-api mo siya nung bata siya. Sobrang yung walang hugot. Wala nga, alam mo, tinatry Parang- kong kumunik sa kanya, kung di ko maintindihan, sabi ko, si bakla, bakit kayo galit na galit? Oo. Yung, Ano ba? kaya nga napapaisip ako kasi nung una, hindi ko rin maintindihan kung bakit si Maui at saka si Maharlika magkasundo. Hindi ko talaga yun maintindihan. Kasi lagi ko sinasabi yan, parang hindi ko talaga mag-gets. May bond tong dalawang to eh. Oo, Merong at saka pinagsunahan. naniniwala talaga sila na na nagsosolicit kayo. Talaga sabi ko si Bak talagang in fairness consistent sila sa mga paniniwala nila sa sarili nila. Oo. Tapos, nung nalaman ko, nung nakita ko yung solicitation letters nila, ayun pala ang bond nila. May mga solicitation letters sila. Dalawa sila dun. Kasi si Maharlika, magaling naman makisama yan eh. Magaling makisama si Maharlika eh. So parang, kunwari yung mga solicitation niya, ganyan. Siyempre si Maharlika, marami siyang mga followers na high rollers. Maraming fans si Maharlika na matatanda eh. Yung mga retiring, maraming pera, yung mga ganyan, yung mahilig magpalipad ng mga kinembot, ganyan-ganyan. Yung mga nagpunta sa Europe, super accommodated siya. Sabi ko, in fairness naman sa kanya. Ng mga tito-tita, yung mga matatanda ba, ganyan-ganyan. Exactly. Siyempre, yung mga ibang mga matatanda, hindi naman na rin sila ganun ka-critical mag-isip. Tapos, nasasatisfy ni Maharlika yung gusto nitong mga matatanda na to. So, kumbaga, si Maharlika, meron talaga siyang network. I think, talagang kapag meron siya sabihin niya, kailangan ko ng tulong, ganyan, babaha talaga ng tulong sa kanya. Kasi, strong naman ang following ni Maharlika. Saka mataas ang ang number ng social media engagement niya, lalo na sa YouTube. Oo, sa YouTube. Kasi sa YouTube naman siya talaga. So, marami talaga nagbibigay sa kanya ng pera. Ganyan. So, ngayon, siya, kapag kakakampi mo siya, it seems to me, na kapag okay kayo ni Maharlika, dalawa kayo sa solicitation letter. Yes, yes. Ayun. So, kumbaga namamarte siya. Binibigyan niya ng pera yung ibang tao. So, siguro, ito si Edwin Namora, hindi ko masusurprise kung meron silang mga solicitation bondings ni Yeah. meron sila solicitation bonding ni Maharlika in the past. Saka you know what, Miss Joey, you know what she does? She smart shaming people, and that is so low and stupid. Kapag hindi nila nakukuha yung gusto niya, ang ginagawa niya, they're shaming people. Which is, guys, you have to make sense, you have to make some sense with what you are of the people you are following rather. Girl, gusto niyo ba na yan ang susundan ninyo? Walang brilliance, walang walang laman. Wala akong better. Pero ang maganda dito, kasi 'di ba na-expose na sila. So ngayon,
Apparently, kayo daw ang in-expose niya. Kayo daw ang mga hinubaran niya. Sabi ko, wala. Well, my channel is growing, her channel is declining. Yeah. Diba? Really now? I did not see it. Okay. Ano siya, 14,000 yung nawala sa kanya sa Facebook eh. 14,000, 15,000 na yata na followers yung nawala sa kanya sa Facebook. My page is growing, her page is declining. So, 'di ba? But anyway, ano yung sasabihin ko? Mahihiya na kasi sila na ano eh. Kumbaga parang if they are going to, let's say, change bakod, kung tatawid sila ng bakod, edi parang, di tama kami, di ba? Nilunok nila lahat ng pati abdo nila. Oo, di tama kami, ganyan-ganyan. Di tama lang na kinall out kayo, ganyan-ganyan. Ngayon, kung kunwari, mananatili sila dito sa kay PRRD, magpatuloy nilang lalaban ng administrasyon, edi good for us. Ano ba, Miss Joey, I wanna ask something. Was there a time that they tried to connive with you? Like, let's say, for example, nagkaroon ba ng mga opportunity na, yan, tulad ng mga collection na yan, na parang they feel like you can be a gatekeeper. Tapos they wanted to collaborate with you, and the tendency was you rejected them. Was there a time like that? No, I don't talk to Maharlika. I do not really have any long conversation with her. Actually, I'm not comfortable watching you both. When yung time na nag-guest ka sa live nila, I feel like they trying to shut you up yung kapag nagla-live kayo. Tapos after that, parang parang I'm not really comfortable watching them kasi parang I can see right through her na parang she's not comfortable having people around na mas magaling sa kanya. Tingin ko nga tinitis lang niya si Mrs. kasi nga si Mrs. marunong naman makisama eh. Kasi pare-parehas naman sila ng ng blame Miss Joey eh. They feel like they're smart shaming you na parang bida-bida ka daw Jollibee. Sila bakla po hindi nila kaya magbida-bida. Hindi, ito kasi yan. Ito kasi yan. Yan na. Yun. Okay. Pinakagalit nila. Yun yung pinakagalit. Kasi nga, teka, Karma, ibababa mo na kita ha. Ayan. Kasi pala yung bakit, Miss Joey? Ayun. Yun talaga yung dyan. Yun talaga yung... Yan talaga yung problema nila dyan. Kasi nga, kasi ako hindi naman ako talaga, I do not really want to fraternize with any politician. Wala talaga akong kaso nga lang, meron akong mga fan na politician talaga. Okay. Sa banggit mo nga, may mga minsan nanonood ng live nyo? As in fan talaga. As in fan. Really? I'm so happy to know that. Ngayon, pero syempre sa akin, parang hindi naman para ipagmalaki ay si ganito fan ko yan, ay si ganito fan ko yan, yung parang ganun. Saan yan? Sa kabilang parlor? Hindi, mga kakampi natin. Kasi to tell you honestly, alam mo yon, may mga may mga taga-kabilang parlor naman na may sense kausap na they listen to reason. At talaga kakampi natin, okay. Kakampi natin, hindi kalaban, ganun. Okay. Although, may mga nakakausap rin ako ng mga kalaban natin na, yun, naiintindihan naman ako, ganyan. So, sabi ni Patricia Castañeda Connections, yeah, I think that. Yeah. I'm not saying I am well connected. I am not well connected. As in I am the worst. Ganon. Kasi parang hindi kasi ako yung tipo na yung I'm going to parang push na, connect tayo dito. Connect tayo diyan, yung mga ganon yung hindi talaga, as in super hindi talaga. Hindi talaga ako mahilig gumamit ng network sa totoo lang. Are they inviting you, those politicians? Like, are they asking you out to, to have coffee, whatever? Hindi naman. Some of them. I only say yes to people I like. Okay, all right. Okay, that's fair enough. Fair enough. Kunwari si Mayor Baste, ayun, siya tatanggihan ko ba yung tangina? Diyos ko, kahit ako, yung sino naman aangangan na tatanggi kay Baste? Sa totoo lang Oh yeah, okay. It's comfortable. Anonymity is the best policy, sabi ni Rice Villarin. Yes, yan talaga yung policy ko. Yeah. Parang I prefer na hindi hindi ayoko nang parang magiging comfortable ka dun sa mga sana maano mo siya, Miss Joey, no? Sana ma-maintain mo siya. Not naman na we don't trust you. I'm not gonna follow you for a long time, no? Na kung di naman. Pero kasi ganyan nagsimula sila, sila Thinking Pinoy. Ganyan sila. Though hindi naman nila binabanggit, pero si Thinking Pinoy kasi nangyari sa kanya, kinain ng sistema eh. Hindi mo rin masisi kasi nga parang, alam mo yun. Anyway, going back to to Maharlika, ang ngayon lang ang pakiusap ko sa mga kakampi natin, parang awan nyo na, wag nyo gayahin yung paraan ng
pagko-call out ni Maharlika, lalo na kung nagpaplano kayo Ano, mag-message. yun kasi yung bumebenta kasi nga entertainment eh. Yeah. Mataas ang viewership ng mga chismosa at saka marites. Kaya ngayon showbiz, 'di ba? It is an entire industry based on chismis, 'di Yeah. ba? You have to create issue, intrigues because that's what sells. Yeah. But Ganon. the problem there, Miss Joey, is that, I feel like it gets harder for us to be taken seriously because Yeah. of the way they convey the message. If with ganon the ka lang, 'di ba? context, Oo. na yung kung ang ginagamit mong framework yung kay Maharlika. Kasi si Maharlika, ang ginagawa kasi ni Maharlika, hindi ko nga alam kung seryoso pa yan sa mga sinasabi niya eh. Baka nga pinakikinabangan na lang niya dahil nga ang na siya, alam mo yun, 'di ba? Nangyayari na yan. Isipin Parang mo, si Ian Gasa na lang, 'di ba? Yung pasabog ka ng pasabog ng chismis kasi may pera sa chismis. oo. At saka alam nyo ba, guys, people, ito isa sa mga pinaka nakaka-cringe na nakita ko talaga ever. Imagine, alam mo si Maharlika, gustong-gusto niyang pinapanood yung sarili niya, and that is a narcissistic behavior. Alam mo yung gustong-gusto niya nagla-live siya tapos pinapanood niya yung sarili niya. Tapos yung pinupuri talaga niya yung sarili niya. Sabi ko, oh my goodness, this is narcissism at its peak. Grabe. Sabi ko talaga, oh my goodness, kakaiba talaga to si Maharlika. Matindi talaga to. At saka, ako lang theory ko lang, Miss Joey. Do you feel like, kasi kayo daw, may parte daw ng payroll nyo eh. Kayo, yung mga alpot daw. Kanino ko pumipayroll? Hindi niya sinasabi ko sino, pero ang mga alpotera daw, sabi niya, mga daw yan, mga nasa payroll daw ni Lisa. Ito punyeta to si Maharlika, ako talaga maggagawa ko ng YouTube channel, tapos aawain ko siya pag nalaman kong siya ang tao ni Lisa. Ito yung nakakatawa. Actually, pag pinag-uusapan namin yun nila Crisette, sobrang natatawa sila Crisette, sabi ni Kifi, sabi niya, nakakatawa naman na tao ko ni Lisa, pagkatapos binabanatan ko ng bonggang-bongga si Martin. So parang, it doesn't make sense kasi supposedly isang team si Lisa at saka si Martin eh, 'di ba? So ngayon, kung tao siya ni Lisa, binabayaran siya ni Lisa para tirahin si Martin? What a stupid no? Diba parang, binabayaran siya for what? Exactly for what? Di ba? Wala na ngang sense. Hindi na logical. Talagang pangtanga na rin, di ba? Yung parang tinatanga ka na din, di ba? Kasi mga tao binabayaran siya para maging Trojan ni PRRD. Yung inambag ni Crisette sa PRRD movement, sobrang naging powerful para sa PRRD movement, di ba? And Maharlika shouldn't be talking hindi niya dapat masyadong binababoy yung mga cause na yun. Kasi alam mo, Miss Joey, I wanna tell you, that sealed my DDS in me because of the Salamat PRRD things. I'm telling you, when I saw the event and whatever, I even donated dun sa na yan alam mo, parang na-offend ako na parang, alam mo yun, di ba? Parang, Doon tinanggap na DDS ka nung nakita mo yung Salamat PRRD. Ako kasi, Miss Joey, let me tell you this, no? Ang mga policies kasi, security policies ni PRRD, may first-hand experience kasi ako because of the family. If you know what I'm saying, no? I benefited from that. And I saw the benefit of having a secured streets, of having a society na takot sa droga, na takot kapag gagamit ka. Talagang, kasi, it dismantles the social fabric of the society eh. Kasi tingnan mo tulad niya isipin niyo to guys. Isipin niyo, dahil hindi na regulated yung paggamit ng poke ng ilang droga na yan, tignan mo may mga leaders tayo drug addict. And how does it feel? Diba? Tignan mo tulad sa mga pulis, ang pulis, correct me if I'm wrong, no? Hindi na daw required ngayon ng drug testing. Pagkatindi-tindi naman yun, tapos kami mga empleyadong newly hired. Hindi na nga lang empleyado, Miss Joey eh. Bilang isang citizen ng bansan to, you're expecting us to abide with the law? Are you stupid? Where do you see that kind of logic? Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo guys, magising kayo. Tangang-tanga na ang tingin sa atin ng mga yan. At isa sa mga pinaka-sinusuka kong ginawa ko sa buong buhay ko, yung binoto ko yung BBM ng buwisit. Galing kasi. We have to give it naman to them, no? Ang galing din kasi, Miss Joey, no? Galing eh. Talagang, kaya anyway, I just wanna say this, no? During that time. I just wanna say this one last time, no? Wag tayong tumigil. We have to take things seriously and we have to convey our message properly. Huwag natin paganahin yung mga emosyon natin, gamitin po natin yung mga utak natin para po we'll be taken seriously. Kasi po, maniwala po kayo sa hindi. Kung kayo po, kung sa po ba, hindi po nakakaramdam ng
hindi kayo na-offend kapag nagsasalita si Auntie Claire na para bagang napakalinis nila, eh may problema po sa inyo. Kasi hindi ho tama yung gobyerno ganito, hindi ho tama yung bansang to na meron tayong presidente na nagsasalita ng mga bagay na hindi totoo tulad ng 20 pesos na bigas. Mga bagay tulad ng walang pinasok na baril sa KOJC. Mga bagay tulad ng Blatant lies, yung mga blatant lies. Hindi ako makikiko-operate sa ICC. Maharlika Investment Fund is a blatant lie. Putang ina, kung madaliin yan noong 2023, ganun-ganun na lang. Hindi, kailangan natin to, importante to, may plano. Pati yung SIM card registration na yan, sa totoo lang. Diba, Mami pa yung scam eh. Oo, ilang taon na. 2 full years na ang Maharlika Wala Investment Fund. Nag-resign na yung chairperson ng Maharlika. Wala pa rin nangyayari. Hawak-hawak niya 75 billion pesos, walay pa rin. Alam mo Diba? nga sana nga yan si BBM, makatikim yan talaga ng isang malaking sampal sa mukha niya pagpunta niya kay Trump ngayon. Di ba si Trump notorious sa pamamahiya ng mga world leaders? Lately, ginagawa niya yan eh. Sana yung sa right on his face na sabihin siya, ikaw dapat drug addict ka. Naku, pag nangyari yun, guys, intervention na ng universe yan. Anyway, thank you so much for having me, Miss Joey. I will still support you and listen sa discussion. Thank you. Bye, guys. Thank you. Salamat, Teacher Ezekiel. Maraming Thank you po, salamat. thank you. Ayan. Grabe naman itong pangalan nito, Joey Fanatic. Hello, Fanatic. Hey! Hello, Miss Joey. Maray na ata. Hello po. Ito na nga, natutulala ako sa balitaktakan ninyo and talagang, alam mo yun, nakakapanggigil din talaga to si Maharlika, honestly. Isa din ako sa mga nauto niyan, for a long period of time. And yes, totoo talaga si Ezekiel na may substansya ba yung mga pinagsasabi nito. Sometimes parang I've wasted my hours listening to her for nothing. And then, ito ka, talagang sabi nga ng nabasa kong comment kanina sumikat ka because of the Advante Keneme. But no, it's not. Talagang may iba kang atake and I like that. Yan yung kailangan namin mga talagang Pilipinong nag-iisip. Hindi yung mahilig lang sa chismis. Ayaw ko ng chismis, nakakasawa, hindi ako yayaman dyan. Talagang dapat napag-usapan ito ngayon, especially yung Tanto ko, my God, ang buhay ng tao ay sagrado. And then, sasabihin mo lang, pribado yung tao yan, hindi dapat pinag-usapan. Oh my God, may nakakagigil, te. Ang tikla, hindi ko alam kung saan ka talaga hinugot. Ang ina ka. Gigil ako. I think, may comment dito kanina, Fanatic, na sabi, in fairness kay Auntie Claire, effective siya. I think yung gustong mangyari ni Lisa, na-deliver ni Auntie Claire, kasi napapa-high blood tayo ng bonggang-bongga ni Auntie Claire eh. Exactly. Tapos si Auntie Claire, lang siya, chill lang siya, kasi kumbaga parang, this is just a job. Talagang, ang job ko, high blood kayo eh. I'm just going to do my job na high blood din lahat ng mga DDS. Ganyan. So talagang wala na talaga siyang kapake-pake. And I'm very sure na, tawag dito, all set na yan si Claire. All set na yan. Naibigay na sa kanya lahat ng pangangailangan niya after nito. Ano na yan? Goods na yan si Claire. Diba? If dumating tayo dun sa punto na let's say si Inday na yung presidente natin, ganyan-ganyan, at babalikan natin si Claire Castro, itatanong ko talaga sa kanya yan, what exactly were you feeling nung time na nagpe-press con ka at ine-explain mo ang participation ni Lisa Marcos sa kamatayan ni Paulo Tantoco? Because that is the height of your bullshit. Well, sasabihin yan, alam ko na. It's part of my job. I'm in the payroll. So, I just have to do my job. Kumbaga sa panahon na yun. Oh, then it would kumbaga parang really you can just di ba parang we have to really identify those kind of people na wala magagawa, trabaho lang yung kakalimutan ng buong prinsipyo kasi trabaho lang. Exactly. Di ba? And won't you mind, Miss Joey, na isa sa mga may alam about dyan si BP Sara, right? Yung mga nalalaman niya, Diyos ko, or alam mo yung mga matataas sa posisyon, they have that kumbaga intel reports worldwide, especially yung nangyari dyan kay Lisa and her minions. Diyos ko, nakakagigil lang kasi ang daming echebureche. My God, magkakausap pa tayo the last time yung may mga balitaktakan tayong ganito regarding yung fresh pa nung March yung nangyaring Kitantoko, and then my God, ito na, totoo na talaga, may lumabas na, and then ito i-deny na naman nila. My God, Diyos ko. Kadiri. Sabi ko ako, ang patient ko dito sa Tantoco issue na to. Sobrang patient ko dito. Kasi talagang parang kailangan ito, yung siguradong sigurado na
namatay sa overdose, may cocaine, tapos Yes. andyan si Lisa, ganyan. Dapat talaga pasok sa banga, and we should not let go of this. Ito yung tipo ng issue na kailangan mong idikit sa lahat ng national issue. Issue sa Maharlika Investment Fund, idikit mo to, tangina, 'di ba? Idikit mo to, parang hindi, kailangan mag-explain kayo sa tangina, di natin alam, 'di ba? Di nyo nga ma-explain kung paano namatay si Tantoco na kasama ninyo, ganyan-ganyan. Ay, di nyo maano yung 'di ba, it is something na kailangan mo talagang i-smother sa lahat ng mga bagay na hindi nila mapaliwanag. Kasi kung ganitong bagay, hindi nila ma-absolve yung sarili nila sa pangyayari ng matino, 'di ba? Ibig sabihin, wala talaga silang answer doon sa mga mas malalaking problema ng bansa. And that is something that they should be reminded of every single day. Correct. Kung ididikit mo lang yung mga sinabi ni Tatay Digong, Mm-mm. yung mga na about sa hit-hit kenemerut ni Baby M, di ba? So it Mm-mm. really means talaga na there's something wrong sa gobyernong to, and why we are not taking action because I don't know, ano din talaga yung problema sa atin, ano pa bang hinihintay natin? Sobrang passive. Minsan nakakapanghina eh. Pero sobrang Yes. passive. Mm-mm. Minsan, Miss Joey, kasi ako, pasensya na, pregi ako, no? And then, talagang absorbing this. Alam mo yung, sana sa ibang bansa na lang ako, pero hindi mahal na mahal ko ang Pilipinas. Kaya lang, ang dami rin kasi pakatanga kay BBM. Hindi ko alam kung bakit. Nakakairita. Mm-mm. Nakakairita talaga. Na, gaya natin, alam ko maraming taxpayers dito na mga nagtatrabaho. And then, nakikita mo kung paano lang gastahin yung pera Mm-mm. for nothing, na mas marami pang dapat i-prioritize. Diyos ko, tas Supreme Court, Diyos ko, shout out sa inyo, ano na? Anong balita? Ay, tayo Masyadong tulungan. delayed. Diyos ko, Ay, tayo dahi, tulungan. ano ba? Mm-mm. Sorry, Ate Joey, talagang panatik ko mo ako. Hindi ko lang talaga kinakaya yung bigat ng pinagdadaanan natin ngayon. Naiiyak ako kasi we don't deserve this. Nandun na tayo sa height na mahal na mahal. Alam mo yung nakaka-proud maging Pilipino during Duterte time. Mm-mm. Ang sarap maging Pilipino, totoo yun. And then ito ngayon, kinaiiyak ko talaga dahil dito sa mga leader na meron tayo. Mm-mm. Ang sakit po, Ate Joey, sorry. Dapat masaya ako kasi nakaakyat ako, pero hindi ko na kinakaya yung bullshit ng gobyerno na to. Mm-mm. Nakakasuka na. Hindi naman tayo pwede mag-rally kasi ang dami pwedeng gawin sa atin. We Okay. cannot just do action kasi pwede tayong kasuhan agad-agad, pero ang hirap lang sa loob. Mm-mm. Nakakaawa na tayo, guys. Yun lang, te. Sorry. Mm-mm. Kasi yung mga gaya nyo, kayo yung Ate Joey, kayo yung isa sa ako as an individual na iba-iba tayo ng political upbringing. Dati ang upbringing ko was nasa yellow card ako talaga ever since bata ako. When I met this leader Duterte, nagbago, and then nakita ko yung mga ideas nyo, sabi ko, ay dito ako belong. Gusto ko ng progresibong bansa, gusto ko ganito. That's what we dream of for this country. Dahil may mga anak tayo, may mga apo tayong darating. We want them to be proud of our race. Not yes, I'm so sorry kung nagiging emotional ako kasi di ko na kinakaya. Ang hirap-hirap. May mga trabaho tayo. We can still manage to live and give food to the table. How about the others? Wala kasi pakialam ang mga politicians ngayon. They just wanted to patabain yung mga bulsa nila for nothing. Sorry na giging emotional ako kasi I feel helpless. Oo. Well, right now, no, talagang ang magagawa talaga natin is to I hope sooner mas maintindihan natin yung mga dapat nating gawin. Ako nga sabi ko, I'm willing to die trying. Kung ang kailangan is gisingin mo yung bawat isang Pilipino para maintindihan kung paano itama yung bansa. And I know it's going to take maybe 2 or 3 lifetime para mangyari yon. Pero kung hindi natin sisimulan, we will never gonna go there. We will never gonna get there. So, kaya mahirap, masalimuot, madugo. Pero, yeah, the time of reckoning will come. The time of reckoning will come. So, let's just hold on to it and, laban lang.
Thank you, Ti Joey. Guys, pasensya na nagiging emotional ako. Sabi nga natin, dapat ang matalinong tao hindi nagiging emotional, hindi tayo makakapag-isip ng matino. But sometimes, yung babalikan mo yung panahon ni Duterte talagang, my God, kahit yung mga sittings na nag-host tayo, I would say, I love being a Filipino. Pero now, my God, Totoo. how shameful it is to be Sikat a pa tayo. Sikat pa tayo sa ibang bansa na merong na-OOD kasama First Lady. Diyos ko. Exactly. Embarrassing. Exactly, Miss Jo. I'm so sorry ha if I have to do naging ganito ang naging emotion ko. Talagang siguro na-carried away lang ako kasi looking sa mga sinasabi ng gobyerno kanina, puno ng bullshit. Wala man lamang plano para sa tao. Wala man lang plano sa mga maliliit. Sobrang nakaka-ano ng puso ngayon. Yung mga farmers na nagrereklamo, talagang hirap na sila. Hirap Exactly. na hirap na sila. Grabe. Ayun. Sobrang wala talagang nagki-care. Yung walang pakialam tong gobyerno to sa mga especially sa mga rice farmers, no. Sabi ni Mami Laika, may maaga ako meeting, nakikinig lang, napaka-comment patuloy. Yes, this is the worst of all admin na na-experience ko. And time lang ni Duterte ako na-experience na ang sarap maging Pilipino, sabi ni Mami Laika. Ayan, 2:30 nagising ka pa, Mami Laika. Ayan. Okay. Well, anyway, ay fanatic, ang tawag dito, baka bawal kang magpuyat ha, at ikaw pala ay pregnant. Nako, panatikom ako ever since. Lalo yung umabot kayo ng madaling araw na talaga ni Sas. Tuwang-tuwa ako sa inyong dalawa. Ano lang, kumbaga, ewan ko, pinaglilian na ata kita, Joey. Kayo ka mo, sure. For sure mo, intelligent kitang Jonatis ko. Very intelligent. Pero something na, it really matters for everyone, you know, na sometimes, talagang inabot na siguro ako ng bigat ng sitwasyon, not in my personal circumstance, but kasing nangyayari, nakakapagod na. Like, ilang panglaway ang kailangan mong gawin, sabihin lahat Ate Joey sa amin, just, to have this kind of, pagmamahal sa bansa. And for us to have this kind of, knowledge sa mga bagay-bagay. Kasi ewan ko, nakakapagod na talaga. Sorry ha. Yun lang naman, te. Thank you so much ha. Thank you. Keep it up, Joey. Oh, naloka ako sa pangalan mo. Joey Fanatic talaga. Alam mo yan. Balitaan kita pag nanganak na ako si Joey. Pero manonood pa rin ako sa likod. I-message mo ako. Ayan. Thank you, Joey. Baba na po ako. Ingat ka. Okay, matulog na. Ayan. Hello, Equanimity. Hello, good evening, Joey. Hello po. Ayun lang. Umakit na rin ako before. Tapos, ang kunento ko is about, yun nga, yung mga drug something. And then, update lang, they're back. At sabi nung kakilala ko is, maluwag ngayon. Pero tahimik lang sila. At So, mura. Napakamura daw. Totoo. Ayun. At syempre, Gcash na din sila. Syempre, sumasabay sila sa panahon. So, yun nga. Siyempre kailangan, di ba, yung technology. Tapos, yung fake Claire naman, pinapanood ko siya lagi. Alam mo, yung huli niyang, yung last niyang, ewan ko ano yung ginagawa niya. Basta, alam mo, kita mo sa mukha niya na, alam mo, hindi siya sure, alam niyang nagsisinungaling siya, pero pinapanindigan niya rin talaga. Nakita mo sa performance di ba? Oo, showmanship talaga Tapos yung parang, yung mga pag-ganon-ganon niya. Oo, pero yung matigas yung mukha, na alam niya sa sarili niya na hindi totoo yung sinasabi niya. And also, even kay Maharlika, kasi nakasubscribe pa ako sa kanya, kailan ba? Nag-unsubscribe ako like the other day. Tapos, ang natatandaan ko, yung huli niyang, huli lang pinag-uusapan nun, yung 5,000 issue, Joey. Yun yung pinost niya. Tapos, I'm not sure kung umakit yung babae dun Sabi ko, pag nanonood ako ng live video, kasi isa ko sa mga pinapalabas kasi nila, salamat kay Maharlika, kasi kung hindi dahil kay Maharlika, hindi siya mariranda, na parang, bakla! Totoo. Alam mo, naisip ko, hindi siya nanonood sa'yo, kasi isa ako sa mga nagkaroon ng mga t-shirt, yung free t-shirt, sabi mo nga, konti lang mabibigyan ko ng free pag kung gusto nyo,
hindi ko alam kung hanggang ilang t-shirt na lang magbibigay ko na free. Isa ako sa mga nakakuha ng MOOE na t-shirt. Oo. Tapos, natandaan ko, you keep on reminding everyone na i-message nyo ko. Tapos yung sa mga, di ba may mga nagbibigay pa nga ng mga ano nun, parang yung donation, ganyan, para sa t-shirt. Oo. Para, yung iba, parang sinosobrahan nila yung bayad nila sa yung shipping fee nila, sinosobrahan nila so that we can roll it para mas marami akong pamigay na free na t-shirt. Ang dami ko na pamigay na free na t-shirt ng 1,700, including my own inventory ng t-shirt. True. Yun nga, keep on reminding na i-message nyo ako, which is, diba, ano naman yun, parang alam naman nilang busy ka, ganyan. Nakakasa rin yung babae, kasi parang, ba't di mo i-message yung taong sinendan mo ng pera? Diba? Parang, nakakaulat lang. Tapos yun nga, minessage na ako finally, minessage na ako. Tapos sabi ko sa kanya, isasoli ko na lang yung 5K mo. Sabi niya, I prefer getting the merch. Sabi niya gano'n. Sabi ko, no, you don't deserve my effort. Totoo. Saka parang ba't doon ka pumunta sa doon ka pumunta kay Maharlika first, hindi sa'yo, di ba? Oo. Sa'yo siya Kung hindi pa daw ako na-call out ni Maharlika, hindi ko pa daw, tanga, nung nag-pinost ni Maharlika, hindi naman kita mahanap. Di ba, nung minessage mo ko, tanga ka ba? Tsaka hindi, di ba nagkakaroon nga ng mga yung mga tanggalan ng mga account, or yung de-deactivate yung mga account. So, yun. And also, add ko lang, yung mga huling video na napanood ko kay Maharlika, alam mo, yung mata niya, hindi na siya yung parang, kasi nga na-shake, kumaga na-shake na siya Di ba yung issue ng... Hindi niya akalain kasi na na magkakaroon ng pushback sa kanya, sa totoo lang. Totoo. Hindi niya akalain na magkakaroon ng pushback sa kanya. I'm very sure hindi niya ina-expect na na kakainin ko lang yung bullshit. Tapos ang nakakatuwa, kada salita na, nag-uusap sila ni Edwin Kada salita na, lagi nilang binabanggit yung, parang parang mga less than something amount yung natanggap. So, hindi naman namin kailangan yung parang i-report or something. May sinasabi lang siyang certain amount. Parang sa akin, sa dami ng OFW na naka-follow sa'yo, do you think yun lang makukuha mo? That's impossible. Ang mga OFW, lalo pag alam nila, kunyari, tungkol kay PRRD or something, grabe yung supporta niyan sa pera. So yung alam mo may tinatago siya. Tsaka yung mata niya, kita mo kahit sa sarili niyang video Parang hindi niya na rin alam kung pati sa sarili niya kung nagsisinungaling siya o hindi. Ayun nga, kasi sobrang nasanay na sila sa kasinungalingan Ang nga dyan is that, ang bond nito, ako, inubos na rin ni Edwin Zamora yung respeto ko sa kanya. Wala na talaga to si Edwin. So, ako, ang iniisip ko na lang, malamang ang bonding nito ni Maharlika at saka Edwin, pera din. Solicitation din. Ayun. True. Tapos, yesterday, parang pinost ko yun sa live mo. Nag-check ako kasi nga, di mo po si Coco Locoy ng ano ba to yung Cathy Binag something yung ano ba yung porn sa USB ganyan. Oo, USB something, Pegasus. Ayaw ni Cathy nare-remind siya dun sa USB. Parang, girl, ginawa mo yan. Pero alam mo, nagtataka nga ako sa kanya. Sabi ko, parang sikat ba siya? Parang hindi nga siya pinag-usapan Kundi nyo lang din siya bino-brought up. Tapos may nakita akong file. Parang this is post, parang website siya. Granamante WordPress. This was 2018. Somebody posted about her. Tapos may ang daming mga issues. Nakita mo? Hindi pa. Sinend ko yun kahapon sa live mo. Sige, send ko ngayon. Sige. Tapos ang daming binabanggit na ugali niya naman talaga, gusto niya talagang ma-infiltrate ang government eksena. Ay, bakit failed to post? Talaga? Oo. Wait, paano sisend ko sa sa private chat. Sa private chat. Ayan. Para makita natin. Check mo. Grabe issues yan. 2018. Oh, okay. Hindi pala siya kagandahan dati, no? True. Okay. Sige, babasahin ko ito mamaya. Interesting yan. May eksena pang nagbayad siya ng parang 1 million para lang magkaroon ng parang spread sa isang dyaryo or magazine. Kasi nga gusto niyang maka sa limelight Parang gano'n. Mga alta something.
And then yung Yun mga ang failed yun. business, issue sa BIR, yung mga ganon. Ano lang, sobrang, ano lang to, hindi ko din ina-expect na makikita ko siya. Kasi ang sinecheck ko talaga, Cathy B. Pegasus. Kasi I'm curious kung may picture na magpo-post na nandun siya. So, ito yung nakita ko. Mas pasabot din talaga. Ay, nakakaloka to. Di ba? Nagulat din ako. Ito pala, okay. OMG. Ngayon ko lang nakita to. Nagulat din ako kasi ang dami kong website na parang pinupull up ko lang. Tapos nakita ko siya. Oo. Mukhang bisit na bisit sa kanya yung sumulat nito, ah. Sobrang laki ng galit. Hindi ko ma-post, guys. Pero kahapon na-post ko siya sa sa live mo. Busy lang talaga. Pero Hindi ko lang hindi ko napansin yung link. oo, Ayan. kasi ito nag-uusapan din kahapon. Pero, di ba, pasabog? Though, hindi naman natin alam kung totoo. Pero grabe yung galit na nagsulat siya. Oo. Pero chismis talaga. Ayan. Miss Joey sharing is caring. Do you care about us? So, there. Sige Yun na lang nga, share naman. naman. Sige, share na natin. Oo. Kasi open naman siya eh. Oo, open naman siya. Meron naman siyang ngayon ko lang rin nakita. Ayan, ngayon ko lang rin yung nakita. Miss Joey, si Maui parang yung sinabi lang ni VP na garbage in, garbage out. Kung ano finifeed niya sa mga fans niya, yun din ang lumalabas. Hindi ko gets kung bakit ikinig pa dyan eh. Sa totoo lang. Actually, nakikinig ako sa kanya before. Hindi naman palagi. Gusto ko lang malaman kung ano yung mga laman ng mga vlogs nila, ganyan. Wala talaga. Wala talaga. Parang nanghihingi. Recycle lang siya. Nanonood lang siya ng live ng iba. Pagkatapos, yun lang rin yung iko-content niya. Wala naman siyang insights. Wala naman siyang True. Anyways, yun lang naman. Na-share ko lang yan. Siya. Equanimity, meron ka pang chika dyan? Wala. Pag na-pull up ako ulit, kasi mahilig akong magaganyan. Pag may chika ka ulit. Kasi gusto ko talaga makita yung Sisista ulit, alam mo na. Pag may nakita, gusto ko talaga makita yung Pegasus eh. Hahanapin ko talaga yun. Anyway, that's all. Thank you guys. Thank you, Joey. Thank you, Equanimity. Maraming salamat. Ayan. Hello? Rizology, ikaw na magsara ng tindahan, ha? Pasalatian ko lang si Tita Ems. Pagkatapos, ikaw ang magsasara ng tindahan, Rizology. Ayan. Hello, Tita Ems, DC. Hello, Tita Ems. Hello po. Hello. Yes po, nadidinig ka, Tita Ems. Hi, Tita Ems. Nawala ka na po. Nakamute ka, Tita Ems. Di ako makamessage sa'yo, Joey. May imamarites din sana ako. Ano nun? Dinig mo na ako? Yan. Perfect na, Tita Ems. Perfect. Hindi, i-share ko lang. Ay, gusto ko lang nung madinig ko si Auntie Claire, nabwisi talaga ako. Ang tanga-tanga, no? Diyos ko, yung nagsabog yata ng katangahan eh, kasi nungalingan, nasa kanya ng lahat. And then, after that, sabi ko, wala ako makakasalubong at dadagukan ko ng isa sa sobrang inis ko. Sabi ko sa sarili ko, ang tanga-tanga, Joey. And then, natawa lang ako, napunta ako sa Facebook, itong si Old School, nag-share na ikaw ay sigaw ng sigaw doon sa ito ang Kaptipunera. And then, inabot din. Natapos ko yun. Inabutan ko itong si Alvin. Ano yun, tita? Ang tawag dito yung zipline na yun ang pinakamahabang zipline sa Southeast Asia. Diyos ko, huminga ka pa ba doon? Nakahinga ka pa? Nung una, ninervous talaga ako kasi nakakatakot talaga. Pagkatapos nung nag-glide na kami, pag nakita mo yung view, maano ka talaga, mamimesmerize ka. Oo, ganda talaga. Oo. Ay, katulad dito yung hanging, yung sa Emirates dito, yung hanging parang train or tube. Ang dadaanan mo lang naman ay dagat, tsaka yung makikita mo lang yung mga building. Yun lang. Sa Emirates, sa may Northwich. Tapos, ito yun, oh. Ito, ayan.
Ayan. Ang ganda, Yan. no? Oo, ang ganda niya. Ayan, nakikita mo yung falls. Di ba parang kang nasa Never Never Land? Oo nga. Ayan, Ay, ayan. Yan yung pag, nakita mo. Ay, ang ganda oh! ang ganda nga. Eh, nature lover ako. Pag uwi ko, pag nagbakasyon ako next year, pupuntahan ko yan. Lake Cebu to. Ayun, ang ganda oh. Ganda nung Yun talaga yung makikita mo. As in, dalawa yung zipline na yan eh. Tingnan natin kung ano yung Ganda. Oo. Sabi ko nga, nag-comment ako, sabi ko, Joey, ramdam ko ang nararamdaman mo. Kasi para ka diyang kinikiliti, yung sa takot mo, yung bang maiihi ka na hindi mo maintindihan, yung ganun ba? But Pero when sa ano lang, how many minutes ang lipad sa zipline? Itong ride na to, 45 seconds. 45 seconds. Mabilis lang. Oo, mabilis lang siya. Tapos after nito, meron pang isang zipline na 28 seconds naman. Ayun. Dalawa yan. Zipline yan eh. Ayun. Yun, nalipasan ako ng inis ko kay Auntie Claire na, Diyos ko, parang nasa teatro. Ganyan-ganyan kami noon nandun sa, nag-ano kami ng theater arts sa school. Ang ganda, no? Ano siya, performer si Auntie Claire eh, no? Oo, tapos, itong si Alvin, ay sigaw na, yung mga nasa dahig. Dumaan sa likod niya, si Sen ay hindi niya lalalaman. Adi yun, nagpunta doon, yun nga, sabi nga parang naano ko doon, na doon sa live nila, parang gusto ni Sen Aimee na pumasok. Hindi pa, pero secret, wala pa silang sinasabi kung makakapasok si Sen Aimee sa loob. Pero sinabi ni ni BP na ang sabi nga ng kanyang ama ay mag-best friend nga kayo. Hindi kayo nag-iiwanan. Yun ang Kaya yun, natapos ko yung yun. Kumbaga, nawala sa isip ko si Auntie Claire natatanga-tanga. Sus ko, document. Imagine mo, a document from US and police ay pwedeng ma-fake. Hindi ko siya At yung video nung kanina na pinakita ni yung nasa US din, yung nag-live siya. Nagla-live siya, pinapanood ko siya. Nag-live siya, pinapanood ko siya noon. Kaya sabi ko, totoo ito. Tapos nawala yung yung balitang yon. Talagang there is a time of reckoning. Let us pray at saka kung pwede, huwag tayong titigil. Yung mga post ninyo ni Crisette, ni Attorney Trixie, ni Kifi, yang si anong pangalan nito, ni Mamalu, si Paolo, talagang si Paolo, mamatay ako ng kakatatawang, ginaya pa niya si Auntie Claire. Yun lamang ay sineshare ko, nagsishare ako. Huwag tayong titigil, share lang ng share sa wall. Kasi alam mo, ang kinakatakot ko lang, Joey, baka ito ay, di ba meron tayong 20% tariff from the US na tapos meron silang ino-offer na mga sabi ay sa defense, yung mga armas. Siguro kaya din nila under si Gibo. Alam mo kung nasa sa ko lang, ito naman ay nasa sa isip ko lamang. Siguro si Gibo ay ayaw pumayag o under kumbaga pinipilit siya. Wag lamang sanang maging tau-tauhan o sunod-sunuran dahil dito maging kapalit ng pagkaka-absuelto ni Lisa Marcos doon sa ito. Kasi delikado ang ating bansa at kawawa tayo. Maraming kawawang mga mahihirap. Nakakadiri, Joey. Sorry to say ha, pera ng bayan. Ganun-ganun na lamang nila gastusin, lastayin. Diba? Yun lang. And thank you. And God bless lahat yung mga narinig ko, lahat yung mga nagsalita at saka yung senior mo. Thank you. Huwag kayong titigil. And always pray, no? Pinapanalangin ko kayong lahat. Yung mga
Wag kayong magpapatinag. At saka, bulong ko lang sa'yo ha, bulong ko lang sa'yo. Huwag kang magpapadala kay Cathy. Kasi may katirin yan. Meron ako sa iyong i-PPM. Nako. Sige, Tita Ems. Okay. Actually, wala naman po talaga akong problema kay Cathy Binag. Ano lang, magsabi lang siya ng totoo. Yun lang naman yung problema eh. Yun lang naman yung Ano na niya, nasa dugo na niya ang makaakyat lang sa social forest climbing ay gagawin niya. Sinungaling yan. Oo. O, yun lang ha. God bless. Thank you. Okay, maraming salamat po. Thank you. Okay. Ayan. At ang magsasara ng tindahan natin ay si Rizolo G. Hello, Rizolo G. Gising ka pa ba? Hi, Joey. Rinig mo ko? Yes, perfect. Ayun. Thank you for having me. At i-share ko lang na, alam mo, naalala ko pa yung first na napanood kita. You had 32 viewers. Yun yung pinaka-peak mo. Tuwang-tuwa ako nung nagkaroon pa ng 32 viewers. I think sa Facebook pa tayo. Pero ang tagal na nun. And I'm so proud na umabot ka na to the point na pinapatawag ka na sa kongreso. That means your voice really has ibang weight na talaga to the point na pati yung mga politiko nakikinig na sa'yo and they are threatened about your voice and your perspective and the way you look at things. So I'm very, very happy for you. Pero sana, we always pray na walang, alam mo na yung walang mangyari siya because you're putting yourself on the line just to be able to voice out the thoughts ng millions of people. Kaya nakaka-proud kayong lahat. So, yun lang naman. I just wanted to emphasize that kasi a lot of people really take for granted yung ginagawa ninyo. Like, I don't think a lot of people understand na you basically sinasadya yung magkaroon ng target sa likod nyo. And so, I'm very proud to be able to be a part of your journey. So, yun lang. Ang point ko lang, I just wanted, kasi, diba nung pumutok tong issue to kay Auntie Claire kay Lisa, inabangan natin for like 2 to 3 days kung ano yung magiging response nila. So talagang total dark mode sila, di ba? So I was expecting, naghahanda talaga sila. They want to come out with a very presentable, talagang hard-hitting na denial of some sort. And so nung nakita ko na yung thumbnail kanina sa YouTube na nandun si Claire, sabi ko, eto na to, exciting. Sabi ko, nung binasa ko yung title ng video, press briefing, DOTR, and Department of Energy. Sabi ko, naku, iiwas ata sila dito sa issue. And then, buti na lang, may nagtanong. Pero, if you look at it, after nung entire briefing, it surprised me na 2 tanong lang ang tinanong about this certain issue. 2 tanong lang talaga. Grabe. If you guys need to understand, lalo na yung mga viewers mo, and I'm sure they do, this is, may namatay. Ang kasama niya doon sa lugar or vicinity is the First Lady of the Republic of the Philippines. Asawa niya ang presidente. And the first instance na mabigyan sila ng pagkakataon to shed some light to protect the integrity of the country. 2 questions and not one single media paid any attention to any follow-ups. Ang tanong na biglang yung nag-resign na secretary or something. And it made me believe na, you know what, kinausap na itong mga to. Like, wag na kayo masyado magtanong pero para hindi kami magmukhang tanga dito, sige, 2 questions. So doon talaga ako na-disappoint. And doon ko na-miss yung si Miss Eden Santos. Oh, how I wish Eden Santos was there. And if she was there, I'm sure talagang boboljakin niya ng matindi yun. And for me, I know for a fact, hindi na magsasalita yan si Lisa Marcos. Like, as much as I want her to make a statement, I'm not expecting anything because since it's an open case pa yan, Joey, di ba? Kumbaga hindi pa sarado. It can be used against her kasi. So I think they masterfully use this to be capable na gawin nilang some sort of magkaroon sila ng plausible deniability na siya naman nagsabi nun si Claire yun hindi naman ako kumbaga makikita mo rin yung pagiging pagiging maldita nila and ito namang si Claire, you know what, I think she's willing to be the laughing stock of the administration just to deflect it from the president.
And I'm just so sick of it because And I think she's all set na talaga. Bayad na talaga yan for life. oh, definitely. Bayad I na, mean, oo. no human being would want to be the laughing stock of the entire country, if not the world, if you're not being paid handsomely. And for her to continue to do this on a regular basis, she must be really, really be compensated well. So, and I feel like ano eh, it's sad kasi kung gaano katawa, ka disheartening at the same time nakakahiya yung ginagawa niya. It resembles kung ano yung estado ng Pilipinas because of the leadership that we have. And that's why sa 2028 talagang we have to show out to the voting polls kasi I'm sure Diyos ko hindi pa ba obvious na yung COMELEC actually, is as early very as now, compromised. as early as now, voters should make sure that you're going to take a revenge in 2028. Dapat ngayon pa lang ano yung pinag-uusapan na natin yan eh. Tayong mga supporters, tayong mga nandito, as early as now we should talk about it. If we cannot really mount a revolution, that's the next best thing eh. Yun ang problem eh. Filipinos do not know how to mount a revolution eh, sa totoo lang. Pero may 2028 and in order to get to 2028 and to really claim kung ano yung para dapat sa atin, dapat as early as now we are already talking about it. Diba? Yeah, and I think that's why I'm very glad tulad ng mga tao like sila Respicio, they're really being vocal about it, yung sila Respicio, yung kinakasuhan. So I'm really glad that may mga taong ganun. But yeah, basically yun lang naman yung thoughts ko and sobrang na-dismay ako kanina. I thought parang yung ma-amaze pa ako kanina like ang galing mo, Claire, na-deny yun ng todo. Pero sobrang na-dismay talaga. And at the same time, two questions really. Wow. So talagang compromise. But yun lang naman, Joey. And I just wanna say that we're so very proud of you. Yun talaga ang gusto kong number one, gusto kong point na come across. We're so proud of you and we're all behind you to support you, okay? Salamat. Thank you. Thank you, Ayan. Joey. Ayan. Maraming salamat sa pagsasara ng bintana ay ng tindahan, Risology. Ayan. Thank you very much. At magpapasalamat na rin ako sa inyong lahat.